Guys, welcome dito sa The Sun at Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is general and a collective reading. Your energy at this time. Ten of Pentacles in reverse. The Chariot in reverse. Six of Swords. The Star. You're positive actually. Pero umiiwas ka instead na i-pursue mo o ang maging courageous na mag-take ng action kaysa sa maging courageous na mag-take ng action. O, mas pinipili mo yung umiwas na lang o kaya yung wag mag-take ng action. Pero, wag nang sumugod, wag maging impulsive. Yung ganun, yun ang pinipili mo. Ang wag maging impulsive. Or yun ka ngayon na hindi ka impulsive pero positive and inspired ka. And ang umiwas like sa gulo, like sa away o conflict. Mas pinipili mo yung umiwas na lang kaysa sa makipag-away o yung makipag-talo. Yung ganon. Kasi mas pipiliin mo yung may peace of mind ka, yung peaceful yung isipan mo kaysa yung maging impulsive, kaysa yung sugod ka ng sugod o yung makipag-away ka pa. Actually guys, mas maganda nga yung yung umiiwas ka na lang o kaya ay yung wag nang gumanti. Mas maganda yung ganun eh, no? Mas tama nga yun eh. Yun nga ang tama eh. At wag nang makipagtalo pa. Yun ang tama talaga, no? Kung sakali na may mga gusto ng gulo, gusto ng away, mas maganda talaga yung yung umiwas ka na lang. Yung manahimik ka na lang, matahimik ka na lang ba. Ayan. God na lang ang bahala na gaganti para sa iyo, 'di ba? Pero kung matapang ka, mahirap iwasan 'yun. At kung una-unahan ka na matapang ka na, para kung wala sa lugar, mahirap iwasan 'yun. Pero kung may self-control ka, di mas maganda, 'di ba? Mapanatili mo yung meron kayong peace of mind o peaceful isipan mo. Yan. Mabilib nga yung mga tao, mahaba ang pasensya. Yung hindi madaling magalit, yung may self-control, yung nakokontrol nila yung emosyon nila. Yan. And Ten of Pentacles in reverse. Hindi ka kumpleto eh. Or hindi ka namumuhay ng kumpleto. Hindi ka masaya ngayon. Hindi kumpleto yung buhay mo ngayon. Isa may kulang. You're not living a complete life right now. Pero kahit na ganon, hindi kayong, kunwari, kung sa person mo, no, hindi kayong, ikaw yung susugod pa o yung kung gagawa ka ng impulsive move towards your person. May iwas ka, mas pinipili mo yung peaceful yung isipan mo kaysa yung i-pursue mo na i-pursue yung person mo. Kaysa sa habulin yung person mo. Ganon ka. Based dito sa reading. Pa-energy mo yan. Abundance. Parang binigyan ka ng cornucopia para magdala ng abundance yun sa buhay mo. Para
tuloy-tuloy yung biyaya sa iyo na walang tigil, walang hinto. Alam yung cornucopia. Parang sa Greek mythology yun eh. Ito parang cornucopia ba? Na umaagos yung pagkain sa ganaan mula sa cornucopia na yun, walang hinto, walang tigil. Na yan ang magdadala ng abundance sa buhay mo sa ganaan. Ayan naman. Ano pa? Intuition. Malakas yung intuition mo ngayon. Ano naman, nag-away na naman po. Ingay! Hoy! Tumahimik! Ikaw bata. Pasok. Panis. Batang mo'y panis. Kiss mo niya. Mo'y panis niya. Eh? Ina. Ay, no! Ako may baby. Ang cute. Ang cute na baby ko! Spiritual. You're spiritual, intuitive. Or highly intuitive. Pwede din ganun. Ano ang message for you? Hindi ka na malilito, hindi ka na ma-distract. Yan. Ano pa? Seven of Swords. Magawa mong makalusot, matakasan. Hindi ang makapagnakaw ha. Baka sabihin yung makapagnakaw. Ang matakasan yung ano, itong mga ito, magawa mong matakasan, malusutan, yung mga nang-atake sa isipan mo, magawa mong matakasan sila, na hindi ka na nila mapirwisyo pa, na hindi na nila mapalito yung isipan mo, na hindi na nila ma-distract yung isipan mo, na hindi na nila maatake pa yung isip mo. Yan yung mga nagpapalito sa'yo, yan yung mga nagpapagulo sa isipan mo, yan yung mga nandi-distract sa isipan mo, and maybe sa buhay mo din. Ano ang next move ng person mo towards you? Kung may person ka pero wala, di bala ka na. Mag-effort continuously and mag-put ng hard work continuously. Ano pa ang next move ng person mo towards you kung may person ka? Okay, pag-ayos. Wait, 5 of Swords yan eh. Pag-ayos siya, kahit kinakabahan pa yan, kahit kabado pa yan, kahit ninervyos pa yan. And then, sawahin ka niyan. Impress yun. May offer yan sa'yo na masawahin ka niya, na gusto niyang magsama kayo sa isang bahay at magtanim kayo ng mga bulaklak sa paligid ng bahay ninyo. Yung magtulungan kayo bilang mag-asawa. Yung ganun. 4 of Swords. And then, mawawala na tong mga gumagawa ng spiritual sa inyo. High Priestess. Yung mga High Priestess na to. Mga psychic or, ano ba ito? Psychic? Mga psychic yun sila. Mga psychic to. Mga psychic na may ginagawa sila eh. Itong mga psychic na ito eh. Hindi na nila ma-disturb yung peace of mind mo, yung isipan mo. Hindi na nila magulo yung isipan mo. Hindi na nila ma-atake yung isip mo. Parang ginagawa ng psychic sa'yo. Mga psychic. Psychic. Mga ano kayong ginagawa nila sa iyo niyan? May ginagawa sila sa yung spiritual siguro. May ginagawa sila ng spiritual. May ginagawa sila spiritual. Kasi may mga kadalasan, mayroong mga psychic na
Gumagawa talaga ng spiritual yung mga yan, no? May mga ganyan. And yung psychic abilities nila na yan, hindi yan galing sa God for sure. Hindi ba galing sa God yan? Minsan galing din sa God yung psychic abilities nila. Pero ginagamit lang nila sa pamperwisyo. Ganon. Yan, mga psychic. Inatake nila yung isip mo. Para maging mahina ka. And yung emosyon mo. Gusto ka nilang kontrolin. Pati yung pagtulog mo, gusto nila ay hindi ka makatulog paggabi. Makakatulog ka na ng mahimbing. Paggabi, maging stable na isipan mo. Kaya lang naman minsan hindi makatulog yung isang tao or hindi stable kasi minsan stress o kadalasan may na-atake sa isip nila. May mga nanggugulo like kung ginagawa ng spiritual, di ba? And ano yung mga psychic, nakaka basa ng cards, ganyan, nakakabasa ng future, charot, mga ganun, or kaya ay basta may psychic abilities yan, kagaya na nakapag-astral travel or ma-medium, tinatawag na medium, clairvoyance, mga ganun, o may mga clairaudience abilities, depende sa kung ano yung taglay nila. Nakakayanan. So, itong person naman, anong gusto niyang sabihin sa'yo? Last when I saw you with someone. Malis daw siya nung nakita ka niya with someone. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person na yan na nag-pursue sa'yo? Gusto niya ma-unite kayo. O lumayo siya, iniwan ka niya, no? Nung nakita ka niya with someone, may kasama kang iba, nagsilos agad, di ka man lang tinanong. Mga ganun. Baka hindi ka man lang tinanong, baka nakasabayan mo lang no? Lalo na kung friendly ka at hindi ka naman bastos, hindi mo iniiwasan yung ibang tao. Kumbaga kung makipag-usap sa ibang tao, okay lang sa'yo, nakausapin ka nila. Diba? Kausap lang naman wala namang masama doon. Or else baka may kasama ka talagang iba. O may kasama ka talagang karelasyon mo pero kung napagkamalan ka lang niya, baka nakasabayan mo lang sa jeep o kaya sa bus, di ba? Tapos may na-picture sa inyo na may kasama kang o kaya katabi mo lang sa upuan sa mall, kasi syempre pag sa mall, pag sa mga upuan, pwede naman talagang tabi-tabihan, dikit-dikit, alangan ikaw lang uupo, madaming pwedeng umupo dyan, madaming gustong umupo din, di ba? At para sa lahat yung upuan. Baka siniraan ka lang, o kaya may kasama ka talaga na karelasyon mo, o pwedeng kaibigan. Maingay! Kita mo? Wala ka naman ako sa mga tabrili ngayon. Sige ka pa kaingay ng ingay! Mga paluan ka. So ano pa? May magte-take ka ng action siya yan. Positive and inspired na mag-take na action.
Well, positive nga siya na mag-take ng action towards you. Dito kasali. Yan lang, clarification yan. Positive, color yellow, dominant yung yellow dito din. And naging bold and daring siya na i-pursue ka para ma-unite na kayo to start a new path with you, a new journey with you. May pag-uusap sa'yo, ang magtulungan kayo, magkaroon ng collaboration sa inyo. Yan. Ano bang gusto niyo mayari sa inyo? Ang person na yun ang pursue sa'yo. Makasal kayo, may engage, makasal, kasi may ring, bigyan ka niya ng ring. O bigyan mo siya ng ring. Ang padalahan ka niya ng letter, or ang sendan ka niya ng letter palagi, or else ay yung bibigyan ka niya ng letter palagi. Ano pa, ang gusto niya, buhay kasama ka naman, no? Yung magkasama kayo parang king and queen. Tulad nitong palaka, may corona pa yung palaka ditong lalaki. Na komportable kayo and at home na at home. Kasi yung palaka at home na at home yung stove. Gusto nila yan. At sa mga lilis, no? Mahiligin sila pumatong sa lilis. Yan, at home na at home kayo. Kasamang isa't isa. Katulad din doon sa kanina. Sa Six of Cups. May lumabas sa Six of Cups kanina. Ano ang niisip ngayon ng person na nakapurso sa'yo? Ano niisip niya magagawin? Pride ba yan? And reverse. Ang i-release yung mga baggage o tanggalin ng mga resentment, any baggage, responsibilities, or negativities, or sinet na spells ng iba, mga ganon. And mag-umpisa kayo ng relationship. Mag-umpisa na mag-take na action para mag-umpisa na kayo ng relationship. Yan. The Tower. May umpisan to Isa lang kunin ko. Ano tong The Tower na to? Para mag-end na yung yung pagdurusa niya, para makarecover na siya sa sadness, sa sufferings, from being left out in the cold. Para makarecover na siya sa emotional turmoil, sa grief, sa pagre-regret, mga ganyan ba? Sa pagsisisi ng pagsisisi. Kaya, magte-take na siya ng action. And then, what's with the Four of Cups here? Kasi nga, ayaw nang maging malungkot, ayaw nang isip siya ng isip ng mga negative na ika-insecure niya lang, na ikakababa lang ng tingin niya sa sarili niya, ganon. And ano nakikita niya sa'yo ng person na yan, na gustong-gusto ka niya yung person na yan mag-pursue sa'yo? Kasi malawak yung kaalaman mo, you're pure, your aura is pure, sharp and clear yung isipan mo, and you're connected sa universe. Kasi parang may mga planets dyan.
And, ano pa? You're attractive. You're sexy. Hot. And, mataas yung self-esteem mo. Confident. Passionate. And, you offer a helping hand. Kind-hearted. Soft-hearted. Calm and serene. Yung personality mo. You're attractive. And, matyaga kang nag-aantay eh. Kung ano man yung inaantay mo. Offer. Matyaga kang nag-aantay sa offer. Sa offer niya, sa offer ng iba. Matyaga kang nag-aantay. Alam niyo yun. Anong blessing na papasok sa buhay mo? Death. Blessing to ah. So, ibig sabihin, hindi ka mamatay ha. Kundi, merong, what's the death card here? May mamamatay ba? Wala. Hindi. May mag-end to. Ano tong death card dito? Clarification. Ito yung mag-end. Ito, yung may mga nag-challenge sa'yo. Yun ang mawala na sa buhay mo. Mag-end na yun, di ba? Yung mga nakipag-compete sa'yo, yung may mga nakipag-compete sa'yo, mawala na yan. Yung mga yan. Kasi, tatanggalin na yan sila. Mag-end na kasi yung ganong mga nangyayari sa buhay mo. Pati ito, yung malungkot ka sa buhay mo, yung matamlay ka, yung hindi ka contented sa buhay mo, yung namumuhay ka ng may kulang. Yun na mag-end. Kasi, mapupunuan na yung kulang na yan. Ayan na yun, yung person na yan. And, eto pa. Mag-end na din yung parang binablock. Binablock. May nagbablock eh sa path mo. Mas the Queen of Swords here. May mga nagbablock sa path mo nga. May mga humaharang sa daanan mo. Ayaw nilang magpatuloy ka kung ano man yung mga pinupurso mo. Ayaw nilang mag-succeed ka. Hinaharangan nila. Yan ang mag-end din. No? Ano pa? Yung mga mag-end. Ito, yung may mga kontrabida sa buhay mo na nagre-rejoice. Mag-end na yung pagre-rejoice nila. Pagpatuloy nila yung papatuloy nila yung hindi na rejoice yung pagpatuloy nila sa impyerno. Ano na, iyak na, instead na nagre-rejoice sila dito sa mundong to, sa ginagawa na ng scheme and deceit sa'yo, and or even witchcraft, no? Kung ano pa ginagawa nila sa'yo, mga scheme and deceit. Doon sa impyerno, of course, hindi na magpatuloy yung pagre-rejoice sila doon kasi puro suffering na doon. Ayun na. Hiyaw-hiyaw na sila doon. Hiyaw-hiyaw, sakit at hirap. Yan ang kanilang danasin na doon. Yun na yung pagpatuloy nila doon. Kaso lang, iba na. Hindi na nagre-rejoice. Hindi na sila masaya, kundi puro pain. Suffering na yung dadanasin nila doon. So, yan. So, ito na lang for collective reading, guys.